pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, isang araw matapos yanigin ng magnitude 5.7 na lindol ang ilang lugar sa Luzon. Tatag ng mga mall, MRT at LRT binusisi ng mga senador. Pandakan Oil Depot hindi raw kayang sagipin agad kung masunog dahil sa lindol ayon sa Bureau of Fire Protection. 23 Pilipino sa Libya lumikas na sa gitna ng tumitinding airstrike tapos sa puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Pamilya ng mag-inang nasawi sa lindol at tsunami sa Japan tanggap na ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Mahigit 30 Pinoy na naiulat na nawawala, hindi pa rin mahanap ng Philippine Embassy. Ombudsman Mercedes Gutierrez handa na humarap sa impeachment trial sa Senado. Pag-tweet at pag-post sa Facebook ng mga senador tungkol sa palapit na impeachment trial laban kay Ombudsman Gutierrez ay minungkahing ipagbawal. At sa showbiz saksi, Twilight star Robert Pattinson at Canadian heartthrob Justin Bieber, may namumuo nga bang iringan? Kaligtasan sa mga mall. Yan ang isa sa mga binusisi ng mga senador kanina sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Pati iba pang matataong establishmento inalam kung ligtas isang araw matapos yanigin ng magnitude 5.7 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon. Saksi si Marizo Mali. Agad na nilinaw ng PHIVOLCS na walang kinalaman sa mga paglindol sa Japan ang 5.7 magnitude na lindol sa Luzon kahapon na ang sentro ay nasa 12 kilometro sa hilagang silangan ng Lubang Island. Gayunman naramdaman ito sa maraming bahagi ng Luzon hanggang sa Baguio. Ang pagiging handa sa ganitong mga lindol muling iginiit ng PHIVOLCS sa Senado kanina, lalo na't posibleng makaranas tayo ng pagyanig na mas malakas pa sa Japan kapag gumalaw ang West Valley Fault. Ang kailangan lang na maintindihan nating mga kababayan ay maganda sa mga lalakas paglindol. Isa sa mga nausisa sa kung handa ba sa lindol kanina ay mga mall na suking pasyala na maraming Pinoy. Sa nakalap na impormasyon ng GMA News Research, lumalabas na nasa mahigit 2.5 milyong tao ang bumibisita sa dalawang pinakamalaking chain ng mall pa lang sa bansa. Sa isang report din noong 2007, ang kawalan ng emergency drill ang isa sa mga sinita ng Bureau of Fire Protection sa ilang mall sa Metro Manila. Pero pagtitiyak ng developer ng isang mall chain sa Senado kanina, tinetrain daw ang mga empleyado ng kanilang mall sa maayos na pagpapalikas ng mga customer nila kapag lumindol. Tiniyak din ng developer ng isa pang grupo ng mga mall, kakayanin ng kanilang mga establishmento ang malakas na lindol gaya ng nakasaad sa bagong building code. We understand that at magnitude of 8 to 9, the buildings would suffer possible structural damage. But structural damage but not collapse. But will not collapse. Sa pagtitiyak na ito ng mga malls, tiwala kaya ang mga customer nilang ligtas sila habang namamasyal o nagsha-shopping? Huwag naman. Siguro namang magiging safe din ako pag ako'y nasa loob. Natural naman magpapanik. Oh, pero siyempre si Lord ang bahala sa akin. Pero kung darating mo ng kalamidad, nasa ano na yun? Bahala na rin nasa taas. So hindi kayo iiwas? Hindi. Sa palay ko, safe naman natin. Bukod sa malls, binusisi rin sa Senado ang kahandaan ng MRT at 2 linya ng LRT. Sa mga ito, tanging LRT-1 na itinayo noong 1980s ang nangangailangan daw ng retrofitting o pagpapatibay. Ang NAIA 1, 2 at 3 naman, kakailanganin pang inspeksyonin para matiyak na handa sa lindol. Walang sino man ang makapagsasabi kung kailan tatama ang isang mapaminsalang kalamidad, kaya't ang tangi lamang nating pangahawakan sandata ay ang sapat na kaalaman kung anong gagawin, wastong paghahanda at higit sa lahat, panalangin sa may kapal. Ako po si Marizo Umali, ang inyong saksi. Bukod sa mga mall, pinaghahanda rin ang Pandacan Oil Depot sa Maynila sakaling mapinsala ng isang malakas na lindol. Inamin kasi ng Bureau of Fire Protection na mahihirapan sila sakaling magkasunog dito dahil sa pagyanig, gaya ng nangyari sa ilang istruktura sa Japan. Saksi si Victoria Tulan.
paghampas ng tsunami ito sa Japan, isa sa mga di malilimutang imahe ang pagliyab ng ilang estruktura sa gitna ng rumaragasang tubig. Kita rin ang pagpasok ng mataas na level ng tubig sa ilog at pagdikit sa mga tulay. Sa Pilipinas, hindi raw imposible ang tsunami mula sa Manila Bay kung ang lindol ay galing sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero ang mga estruktura sa Pasig River na karugtong ng Manila Bay, wala naman daw direktang banta ng tsunami. Gayunman, delikado pa rin kung yanigin ang Pandacan Oil Depot ng lindol kahit pamalayo naman daw ito sa anumang fault ayon sa FIVOX. Isa pa kasing kakambal ng lindol ang pagsiklab ng mga sunog tulad ng nasaksihan sa Japan. Ang problema, ayon na rin sa pag-amin ng Bureau of Fire Protection sa Senado kanina, mahihirapan daw ang mga bomberong apulahin ang sunog sa Pandacan Oil Depot kung sakali. Definitely, sir, the Bureau of Fire cannot cope up with the job. Unless if we are provided maybe for specific equipment, helicopters. Tuloy ang mga residente malapit sa naturang depot, hindi maiwasang matakot. Siyempre, pag yan ang nasunog, wala kang lalabasan. Mahaba nga yung depot na yan eh. Hanggang dito yan sa may dulo. Meron yan. Kaya suwestyon ng FIVOX, ilipat na ang depot malayo sa tao. Kasi nga kung nagkaroon ng sunog, there are many other places that can be affected. Residential areas around it, and it's very near Malacanang. So typically, dapat ito nasa ports. Sa mga oil companies, ang Petron pa lang ang tiyak na aalis sa Pandacan Oil Depot sa January 2016. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig na iba pang kumpanya ng langis, pero wala pa silang komento. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. 23 Pilipino ang nasa Tunisia na ngayon matapos maitakas mula sa Libya. Pero sinisika pa rin ng DFA na mailikas ang mga kababayan natin doon. Kabilang na po ang mga nagtatrabaho ng kasambahay ng pamilya Gaddafi. Narito po ang report. Tila pinagpiyasahan ng mga taga-Libya ang bumagsak na F-15E fighter jet na ito ng US Air Force malapit sa Benghazi. Ligtas na ang dalawang sakay nito ayon sa US African Command. Mechanical failure daw ang dahilan ng pag-crash at di dahil pinabagsak ito ng Libyan forces. Sa ikatlong gabi ng raid ng Western Coalition kagabi, muling nagpakawala ng mga bala ang anti-aircraft guns sa Tripoli. Pero patuloy ang pag-abante ng mga puwersa ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Ang bayan ng Misrata na hawak ng mga rebelde nagtamo ng pinsala sa pag-atake ng government forces base sa amateur video ito na naka-upload sa social networking site. Di pa makumpirma sa ngayon ng Reuters ang pinagmula ng video. Pero ayon sa isang residente roon, 40 taong napatay sa pag-atake. Ang Libya gumanti ng paratang. Maraming sibilyan daw ang namatay nang pulbusin ng Western Coalition ng bayan ng Sirte, ang birthplace ni Gaddafi. Sa Sirte din umanong inilikas ang Pilipinong kasambahay ng pamangkin ni Gaddafi. Kausapin po natin yung kanilang employer. We formally asked their employer na kung pwede po payagan yung gusto nang umalis, payagan na sumama sa amin at ilikas po namin sila sa border at papunta ko dito sa Pilipinas. Si Diana Jill Rivera naman, na isa sa 4 na kasambahay ng pamilya Gaddafi, takot na raw at gusto nang umuwi. Nang huling makausap ng kapatid na si Jennifer, mag-iisang buwan na ang nakakaraan. Natatakot na sila dun eh. Hindi po sila pinapayagang pumontak sa embassy o makahingi ng ano dito. Ngayon, pinutol din po yung line nila eh. Pero 23 Pilipinong naitakas sa Libya at ngayon nasa Jerba, Tunisia na. Nasa Jerba na rin si DFA Secretary Albert Del Rosario para tutukan ng repatriation ng ating mga kababayan. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Kasunod ang kumpirmasyong 2 Pilipino ang patay sa Japan, tanggap na raw ng mga naulila ang sinapit ng kanilang kaanak. 32 Pilipino pa ang hindi mahanap o unaccounted ng Philippine Embassy. Mula sa Japan, saksi si June Veneracion. Tsunami na siya. Wasak lahat ng ano. Baka sa boses ng OFW na si Hener Gonzaga ang takot ng personal niyang masaksihan ang aktual na pagkakita ng tsunami sa Ishinomaki City sa Miyagi, Japan noong Marso 11. Kawawa naman yung nasa iba, oh. Grabe. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat niya at mga kasamahan niyang OFW nang makakyat sila sa isang crane. Ngayon, ligtas na sa Tokyo si Hener at naghihintay na lang ng trabaho na ipinangako ng kanilang employer. Siyempre po, nangangatog.
Pagkuha ko ng video, nangangatog yung kamay ko, baka malaglag mo ko na yung lemons man lang. Tapos nervyos, syempre, kailangan mabuhay para sa mga anak ko. Sa gitna ng pasasalamat ng mga Pilipino rito sa Tokyo sa pagkakarescue sa kanila sa mga lugar na malapit sa pumalyang Fukushima Nuclear Power Plant, masaklap na balita ang sumalubong na dahilan ng kanilang pagluluksa ngayon. Kinumpirma na kasi ng Embahada ng Pilipinas na dalawa nating kababayan ang nasawi sa Japan, sina Grace Agnes Opresio Hiruta at anak ng si Maria, na magkasamang nakuha sa ilalim ng guho ng isang bahay sa Iwaki City. The search and rescue team discovered the body of Mrs. Hiruta inside the vicinity of the house of a certain Mr. Suzuki on March 19 in Iwaki City, Fukushima Prefecture. The cause of death is tsunami-related. Kasi malungkot ako kasi kaibigan ko siya. Tinuring ko siyang kapatid dati. Tapos nagkahiwalay kami sa trabaho. Naiparating na ang malungkot na balita sa kanilang pamilya na nakausap ng GMA News. Ang ina ni Grace na si Lola Veranda, malungkot, pero tanggap na raw ang sinapit ng mag-ina. Nauna yung anak. Mga 3 araw bago makita yung anak. Pero si Grace, 7 araw bago makita siya. Kasunod na mag-ina, 32 Pinoy pa ang hindi nakahanap o unaccounted for ng Philippine Embassy. Tuloy naman ang pagpipilit bumangon ng marami sa Japan kahit bakit pa ang pinsala. Tulad dito sa Tokyo Disneyland na sarado pa rin. Bitak-bitak ang kalsada ng parking lot ng Disneyland at hindi gumagana ang mga ride. Mula Tokyo, Japan, June Veneracion ang inyong saksi. Inirekomenda ng isang consultant ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na magsagawa ng radiation screening sa airport sa mga pasaherong galing sa Japan. Ayon kay Yulina Valdesco, makatutulong ang pag-alam kung saan sa Japan sila galing. Kung mula sa mga lugar na may mataas na level ng radiation, pwede silang dalhin sa isang decontamination area kung saan sila maaring maligo at magpalit ng damit. Kung positibo pa rin sa radiation o kaya nakakaramdam na ng pagkahilo at pagsusuka, mainam daw na dalhin na sila sa ospital. Pero ayon sa Ports and Airport Health Services Division ng Bureau of Quarantine, hindi pa kailangan ng radiation screening sa mga pasahero.